Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Super Devo Uling System. Kabanata 531, 10,000 Demons Tower. Anong problema, Grand Elder? May pagtutol ka ba? Dama po ang tingin ng sect leader sa Grand Elder. Nasa kritikal na sandali si Wu Feng ng pag-unawa sa estatwa ng Demon God. Hindi mo siya mapaparusahan sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanya sa Myriad Demon's Cliff. Nagmamadaling sabi ng Grand Elder. Dahil nasa critical moment na siya, magiging demonyo lang siya kapag nagpatuloy siya sa paglilinang. Kalahating taon, kung hindi, madi-disqualify siya. Malamig na sabi ng sect leader. Ikaw, galit na galit ang Grand Elder kaya hinaypa niya ang kanyang balbas. Ang kanyang posisyon ay kapareho lamang ng sect leader, ngunit ang sect leader ay pinuno pa rin ng sect leader, at siya lamang ang Grand Elder. Higit sa lahat, hindi niya matalo ang sect leader. Kaya lang, natitiis niya ang galit na ito. Fine, kalahating taon na. Fair na. Ang Grand Elder ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at pinandilatan si Wu Feng. Tapos, hinawakan niya yung balikat niya at umalis. Iniisip niya na sa hinaharap, kapag ang kanyang lakas ay nalampasan ng sect leader ng Thousand Demon Sect, tiyak na maghihiganti siya. Sa oras na iyon, siya ang magiging sect leader. Sa pagtingin sa likod ng Grand Elder, malamig na bumantong hininga ang sect leader. Sa pagkakataong ito, gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para muling ayusin ang sect leader. Gusto niyang ipaalam sa iba na siya ang sect leader. Phew, natakot ako sa kamatayan. Nakahinga ng maluwag si Ye Zuan. Ngayon pa lang, naamoy na naman niya ang bango ng kamatayan. Buti na lang at dumating ang sect leader sa tamang oras. Kung hindi, patay na siya. Sa katunayan, matagal nang nandito ang sect leader. Hindi lang siya nagpakita. Anyway, wala siyang magawa, kaya gusto lang niyang obserbahan ang kakayahan ni Ye Zuan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napakahusay ng kakayahan ni Ye Zuan. Baka malampasan pa nito ang kay Wu Feng. Ye Zuan, maaari kang pumunta sa Myriad Demon's Tower ngayon, biglang sabi ng sect leader. Ano? Hinala ng lahat na naruroon na mali ang kanilang narinig. Myriad Demon's Tower. Ano? Myriad Demon's Tower. Di ba sabi nila mga disciples lang na more than 10% attribute conversion ang pwedeng pumasok? Panipi, gaano siya kabata? Ni hindi pa niya na-convert ang 5% ng kanyang mga katangian. Kailangan niya ng kahit 10% para makapasok sa Myriad Demon's Tower. Pero hindi mahina ang lakas niya. Dapat kaya niyang tumayo sa second floor. Hindi bale. Alam ng lahat sa paligid nila kung ano ang Tower of 10,000 Demons, ngunit hindi alam ni Ye Zuan. Anong klaseng lugar ang 10,000 Demons Pagoda? Hindi maiwasang magtanong ni Ye Zuan. Hindi sumagot ang 1,000 Demon Sect Leader. Ang 10,000 Demon Tower ay puno ng mga demonyong nilalang, at may kabuuang 9 na palapag. Ang mga demonyong nilalang dito ay nabagong anyo mula sa mga alagad ng ating 10,000 Demon Sect. Sa orihinal, tanging ang mga nakamit ang 10% ng kanilang conversion na katangian ang maaaring makapasok. At saka, hindi lahat ay maaaring makapasok, isang henyo lamang na tulad mo. Paliwanag ni Elder Song. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Ye Zuan. Mga demonyo, dati, ang Demon Master sa Demon's Den ay isang tao lang. Pagkaraan ng ilang dekada, nagbunga siya ng milyon-milyong demonyo. Dahil ang 10,000 Devil Pagoda ay napuno ng mga disipulo ng 10,000 Devil Sect, hindi ba't aabot sa 10 milyon ang bilang ng mga naspon na demonyo? Hindi ba pinananatili ng mga demonyong demonyo ang kanilang katwiran? Tanong ni Ye Zuan na nakakunot ang noo. Tama, gayunpaman, ang mga disipulo na natuto ng bedevilment technique ay mawawala ng kanilang katwiran kapag ang kanilang cultivation ay naligaw. Sa makatuwid, sila ay sapilitang ginawang mga demonyo at ikinulong sa 10,000 Devil Pagoda. Sa ganitong paraan, maaari silang patuloy na makagawa ng demon orbs para sa atin upang linangin. Tumango si Elder Song. So ganyan yan. Naiintindihan ni Ye Zuan. Sa madaling salita, iba ang mga demonyong iyon sa Demon Master. Lahat sila ay mga nilalang na walang malay. Sa madaling salita, sila ay katumbas ng mga Demon Commander, Demon General, at Demon Soldiers mula noon.
Gayunpaman, napukaw ang kanyang interes. Demon Orbs, makakalusot siya sa pamamagitan ng paglamon sa Demon Orbs. Kung papayagan siyang makapasok sa 10,000 Devil Pagoda, siguradong makakalusot siya ng mabilis. Ngayon pa lang, sumumpa na siya sa puso niya na tiyak na papatayin niya ang Windless Guy na iyon. Ang token na ito ay nagpapahintulot sa iyo na makapasok sa 10,000 Devil Pagoda. Ang 1,000 Demon Sect Leader ay kumuha ng token at inihagis kay Yezuan. Salamat, Sect Leader. Ipinahayag ni Yezuan ang kanyang pasasalamat. Ang token na ito ang susi sa kanyang tagumpay. Pagkatapos noon, umalis ang 1,000 Demon Sect Leader. Inutusan din ni Elder Song ang isang disipulo na dalhin si Yezuan sa 10,000 Devil Pagoda. Matapos dalhin ng disipulong iyon si Yezuan sa pasukan ng 10,000 Devil Pagoda, agad siyang umalis. Ang 10,000 Diablo Pagoda. Kahit na may pagoda sa pangalan nito, ang 10,000 Devil Pagoda ay nasa ilalim ng lupa. Hindi ito nakakagulat. Pagkatapos ng lahat, walang pagoda na makatiis sa 10 milyong mga demonyo. Nakatayo si Yezuan sa bakana ng 10,000 Devil Pagoda at sumipsip ng malamig na hangin. Walang nagbabantay sa 10,000 Devil Pagoda. Ito ay dahil mayroong isang proteksyon na hanay sa paligid ng pagoda. Yung may token lang ang pwedeng pumasok. Hinawakan ni Yezuan ang token at pumasok. Wuuu! Naglakad siya sa daanan. Habang nasa daan, naririnig niya ang mga hiyawan at alulong ng mga demonyo. Medyo na-excite siya. Mga demonyo, may mga demonyo lang sa ibaba. Para sa kanya, ang mga demonyo ay pawang mga punto ng karanasan. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na maging pabaya. Ito ay dahil narinig niya mula sa disipulong nagdala sa kanya dito na ang 10,000 Devil Pagoda ay puno ng mga demonyo na maihahambing sa spirit stage. Hindi nagtagal, nakarating siya sa unang palapag ng 10,000 Devil Pagoda. Huff! Huff! Sa sandaling siya ay humakbang sa hanay, ang ilang ignorante na mga demonyo ay sumugod. Kamatayan ang nililigawan mo. Earth-splitting sword. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at nilaslas ng ilang beses. Kahit na kailangan niyang gumamit ng martial art tulad ng Prime Clarity Sword Technique para harapin ang mga demonyo, ang Prime Clarity Sword Technique ay isa lamang high-rank heaven-rank martial art. Sa kabilang banda, ang Earth-splitting sword ay isang thick-rank heaven-rank martial art. Higit pa rito, pinahusay ito ng Earth attribute. Kaya, medyo madali ang pakikitungo sa mga demonyo. Bang! 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 Ang tatlong earth-shattering swords ay sumabog at ang tatlong demonic creatures ay agad na napatay at naging tatlong demonic orbs. Lumapit si Yezuan at kinuha ang tatlong demonic orbs bago nilamon ang mga ito. Haha, ang galing! Ang tatlong demonic orbs na ito ay nagbigay ng maraming karanasan. Bagamat hindi ito may kukumpara sa isang interspatial ring, ito ang 10,000 Devil Pagoda. Mayroong 10 milyong mga demonyo dito. Kung ang lahat ng halimaw na ito ay pinatay niya, kung gayon ang kanyang conversion ng katangian ay maaaring tumaas sa 20%, 30%, o kahit 40%. Ang 10,000 Devil Pagoda na ito ay isang lugar lang para mag-level up siya. Patayin! Hindi nag-atubili si Yezuan at sinimulan ang kanyang massacre. Sa sandaling ito, nasa unang palapag pa lang siya ng 10,000 Devil Pagoda. Ang mga demonyo dito ay medyo mahina. Kaya naman, direktang pumunta si Yezuan upang hanapin ang pasukan sa ikalawang palapag. Bagamat malalakas ang mga demonyo sa ikalawang palapag, kaya pa rin niya itong harapin batay sa lakas ng mga demonyo sa unang palapag. Sa proseso ng paghahanap, nakita ni Yezuan ang ilan sa mga disipulo ng 10,000 Devil Sect na naging mga demonyo. Nakakapagsalita pa ang mga demonyong ito, ngunit nawala na ang kanilang katwiran. Ang alam lang nila ay pumatay at angkinin. Ang disipulo na nanguna sa daan ay nagsabi kay Yezuan na kung makatagpo ni Yezuan ang mga disipulo ng 10,000 Devil Sect na ito, dapat niyang subukan ang kanyang makakaya na maging maawain. Ito ay dahil habang sila ay nabubuhay, magkakaroon ng walang katapusang supply ng mga demonyo. Hanggat hindi nila pinagbantaan ang kanyang buhay, pipiliin pa rin ni Yezuan na palayain sila. Hindi nagtagal, nahanap niya ang pasukan sa ikalawang palapag ng 10,000 Devil Pagoda at nagpatuloy sa paglalim. Kabanata 532. Lokasyon ng Demon God. Sa orihinal,
tanging ang may hindi bababa sa 10% na conversion ng katangian ang maaaring makapasok sa Thousand Demon Sect, kaya ang unang dalawang palapag ay hindi isang banta sa kanila. Upang maging ligtas, nanatili muna si Yesuan sa ikalawang palapag ng isang araw, pumatay ng libu-libong demonyo sa napakabilis na bilis. Matapos pataasin ang conversion ng kanyang attribute sa 5%, pumunta siya sa ikatlong palapag. Ang 5% conversion ng attribute, na 5%, ay magpapataas sa lakas ng Earth attribute through energy, at magiging mas ligtas ito. Sa oras na ito, nakarating na si Yesuan sa ikatlong palapag. Mula ngayon, hindi na tayo maaaring maging pabaya. Kinaikit ni Yesuan ang kanyang mga mata. Ang mga demonyo sa ikatlong palapag ay hindi mahina, hindi bababa sa maihahambing sa mga eksperto na may 5% conversion ng katangian. Hindi lang sila banta kay Yesuan, ngunit kung 7 o 8 sa kanila ang dumating ng sabay-sabay, kailangang maging maingat si Yesuan. Pagkatapos ng lahat, ang 9 steps ng War Dragon ay walang silbi laban sa mga demonyo. Bukod dito, pinaalalahanan din siya ni Elder Song na pinakamahusay na manatili sa unang dalawang palapag at dagdagan muna ang kanyang lakas. Junior Kuya, biglang, isang hindi pamilyar na boses ang nahulog sa tainga ni Yesuan. Napalingon si Yesuan sa gulat at nakita ang isang disipulo ng Thousand Demon Sect na tumatakbo palapit sa kanya. Nang inag ang puso ni Yesuan, dahil maaaring angkinan ng mga demonyo ang mga tao, hindi niya magagarantiya na ang disipulong ito ng Thousand Demon Sect ay hindi sinapian. Bukod dito, bagamat ito ang Thousand Demon Sect, partikular na hiniling ni Yesuan na maaari siyang pumatay sa Thousand Demons Pagoda. Senior Kuya, anong problema? Lumingon si Yesuan para tingnan siya. Ang mga makapasok sa lugar na ito ay may hindi bababa sa 10% conversion ng katangian, na 10%. Gayunpaman, si Yesuan ay umabot din sa 5%. Kung may 10% lang ang kabilang partido, ayos lang. Kung ito ay lumampas sa 10%, pagkatapos ay aalisin niya ang bawang sword. Junior brother, I see that you look quite new. Sumali ka ba kamakailan sa Thousand Demon Sect? Sabi ng alagad. Tama, kuya, anong problema? Tumango si Yesuan at nagtanong. Ngumiti ang alagad ng Thousand Demon Sect at sinabing, ganito, sira ang sandata ko. Junior brother, may extra ka ba? Nasira ang sandata. Kinaikit ni Yesuan ang kanyang mga mata at sinabing, kung gayon, bakit hindi ka lumabas, senior brother? Mula sa ikatlong palapag hanggang sa labas, hindi dapat higit sa 2 oras, di ba? Panipi, ito, ang mga disipulo ng Thousand Demon Sect ay natigilan. Naunawaan na ni Yesuan na ang disipulong ito ng Thousand Devil Sect ay sinapian ng demonyo. Bawat palapag ng Thousand Devil Pagoda ay may espesyal na hanay. Hanggat ang isa ay sinapian, hindi sila makakaalis. Ang disipulo ng Thousand Demon Sect ay nag-isip sandali. Pagkatapos, bigla niyang inilabas ang kanyang sandata at sumigaw, dahil ayaw ipahiram sa akin ni Junior Brother, pagkatapos ay mamatay. Alam ko na. Inilabas ni Yesuan ang kanyang bawang sword at humakbang pasulong. Siyam na hakbang ng Battle Dragon. Earth-splitting sword. Ang pagbabago ng katangian ng disipulong ito ng Thousand Demon Sect ay umabot lamang sa 10%. Kakapasok lang niya ilang araw na ang nakalipas, pero aksidenteng sinapian siya ng demonyo. Ngayon, nakalaya na siya sa wakas. Hiss! Bumagsak sa lupa ang ulo nitong Thousand Demon Sect na disipulo. Nanginginig ang buong ulo niya. Itinago ni Yesuan ang kanyang bawang sword at tumingin sa kaliwa at kanan. Nang wala siyang makitang kaina-hinala, lumapit siya at pinanatili ang Chen Kun Ring. Ding! Tumaas ang pagbabago ng katangian ng host. Ang kasalukuyang katangian ay 6 na puntos. 6 na puntos. Iyon ay 6%, 4 points na lang at aabot na siya ng 10%. Mayroong ilang mga Earth Spirit Fruits sa Chen Kun Ring na ito, ngunit lahat ng mga ito ay nilamon ni Yesuan. Sinulyapan ni Yesuan ang interface nang nagkataon at natuklasan na may karagdagang attribute sa kanyang interface, Affinity. Ngayon lang niya napagtanto na ang kanyang Earth attribute Affinity ay nasa upper epic level. Isang beses lang niya ito kailangang i-upgrade para maabot ang legendary level. Not bad. No wonder na napakalakas ng Earth-splitting sword.
Ipinikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Sobrang nasiyahan na siya sa upper epic level Earth Attribute Affinity. Kahit sa libu-libong mga disipulo ng Thousand Demon Sect, iilan lamang ang nakarating sa upper epic level. Ang Windless na iyon ay isa sa kanila. Pagkatapos ng episode na ito, gumawa ng desisyon si Yezuan sa kanyang puso. Hanggat may nakatagpo siya, hindi alintana kung sila ay may nagmamay-ari o hindi, siya ay direktang aatake. Sa bawat palapag ng Thousand Demon Pagoda, mayroong safety point. May porma sayon dito, kaya hindi nakapasok ang mga demonyo at mga taong sinapian ng mga demonyo. Ito ay isang lugar na espesyal para sa mga disipulo ng Thousand Demon Sect para makabawi at gumaling. Gayunpaman, si Yezuan ay may bloodline ng Sacred Tree of Life, kaya hindi na niya kailangang magpahinga. Maraming demonyo sa ikatlong palapag, halos 10 milyon sa kanila. Si Yezuan ay pumatay mula sa silangan hanggang kanluran, pagkatapos ay mula sa kanluran hanggang sa hilaga. Sa loob lamang ng 3 araw, tumaas ng 1 punto ang kanyang conversion ng attribute, na umabot sa 6%. Sa panahong ito, hindi siya nakatagpo ng ibang mga disipulo ng Thousand Demon Sect, kaya maaari lamang siyang umasa sa mga demonyo para mag-level up. Ang 6% attribute transformation ay maaari lamang tumaas ng kaunti ang kanyang lakas, kaya nagpatuloy siya sa pagpatay at paglusob. Pagkalipas ng 7 araw, muling tumaas ang pagbabago ng kanyang katangian sa lupa. Ang bilang ng mga demonyo na namatay sa kanyang mga kamay ay lumampas sa 100,000. Ang kanyang bilis ng pagpatay ay talagang pinakamabilis sa mga kaparehong antas at maging sa mga nasa mas mataas na antas. With his current level, hindi dapat maging problema ang pagpunta niya sa next floor. Kaya naman, nagpatuloy siya sa pagpunta sa ika-4 na palapag. Gayunpaman, nang pumasok siya sa ika-4 na palapag, naramdaman niya ang isang napakalaking demonyong aura na nagmumula sa kanyang kaliwa. What a powerful demonic aura! Baka may elder dito. Kumunot ang noo ni Yezuan. Ang mga demonyo sa ika-4 na palapag ay napakalakas, may hahambing sa isang martial artist na may 10th puntos ng pagbabago ng katangian. Gayunpaman, ang antas ng paglilinang na ito ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit sa mga mata ng mga matatanda ng Thousand Demon Sect. Kaya naman, imposibleng sinapian ng mga demonyo ang matatanda. Dahil sa curiosity, nagpasya siyang pumunta at tingnan. Para maging ligtas, gumamit siya ng Supreme Grade Celestial Weapon. Hindi nagtagal, nakarating siya sa safety zone ng ika-4 na palapag. Mayroon ng 12 ng mga disipulo ng Thousand Demon Sect dito. Dahil nasa safety zone sila, nakakasigurado siyang hindi sila sinapian ng demonyo. Higit sa isang matanda, panipi, medyo nagulat si Yezuan. Nakita niya ang 3 tao na nakasuot ng matatandang damit na nakaupo sa harap ng isang estatwa. Ang estatwa na ito ay eksaktong kapareho ng mga tao sa mga mural na nakita ni Yezuan sa Thousand Demon Cliff. Gayunpaman, ang estatwa na ito ay nahahati sa 2 kulay. Ang mga braso ng estatwa ay tanso, habang ang natitirang bahagi ng katawan ay kulay abo. Anong ginagawa nila? Pumasok si Yezuan sa safety zone. Anak, bago ka lang ha. Natutunan mo na ba ang bedevilment chapter? Isang puting buhok na matanda ang nagmulat ng kanyang mga mata at nagtanong. Oo, hindi maintindihan ni Yezuan kung bakit niya itinanong ang tanong na ito. Tahimik lang siyang tumango at sumagot. Ito ay isang replika ng Demon God statue. Maari kang maupo at pag-aralan ito, dahan daw ang sabi ng maputing buhok. Demon God statue. Matapos marinig ang pangalang ito, biglang naalala ni Yezuan na binanggit din ng Thousand Demon Sect leader ang terminong ito. Dati nang pinag-aaralan ni Wufeng ang Demon God statue. Mula dito, maaaring mahinuha na ang Demon God chapter ay naitala sa isang Demon God statue. Nakikita ko. Kabanata 533. Wang Haotian. Ding. Natuklasan ang Dao Heart Demon Seed Technique Demon God chapter. Gusto mo bang kopyahin ito? Oo. Matagumpay ang pagkopya. Ang kasalukuyang rate ng pagkumpleto ay 10%. Matapos marinig ang abiso, muling sumimangot si Yezuan. Rate ng pagkumpleto. Gayunpaman, agad niyang naunawaan na ang mga kamay lamang ng Demon God ay mga replika. Ang natitirang bahagi ng katawan ay ginawa. Elder, bakit isang pares lang ng braso? Hindi maiwasang magtanong ni Yezuan.
Sumagot ang maputing buhok, mula sa ika-4 na palapag hanggang sa ika-8 palapag, may mga bahagi ng estatwa ng Demon God sa bawat palapag. Pagkatapos mo lamang lubos na maunawaan ang mga replikang ito, maaari kang magpatuloy sa ika-9 na palapag upang maunawaan ang kompletong rebulto. Kung hindi, magdurusa ka sa chi deviation sa isang sulyap. Nakikita ko, naunawaan kaagad ni Yezuan. Mula sa ika-4 na palapag hanggang sa ika-8 palapag, may mga bahagi ng estatwa ng Demon God. Kung kaya niyang kopyahin ang lahat ng ito, ang completion rate ng Demon God chapter ay dapat umabot sa 50%. Saka lang niya mauunawaan ang kumpletong estatwa ng Demonic God. Kung gayon ay natapos na sana ni Windlass ang pag-unawa sa lahat ng ito. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Ito ay lumabas na ang Demon God chapter ay naitala sa 10,000 Demons Tower, at ang kumpletong Demon God statue ay nasa ika-9 na palapag. Sa makatuwid, kung gusto ng isang tao na matutunan ang Demon God chapter, kailangan niyang pumunta sa ika-9 na palapag ng mag-isa at maunawaan ang bawat bahagi ng bawat palapag. Sinulyapan ni Yezuan ang mga replika ng mga braso ng Demon God at walang magawang umiling. Hindi siya interesado sa ganitong bagay. Buti na lang at mayroon siyang devouring system para tulungan siyang maunawaan ito. Kung matutunan ko ang Demon God chapter, tataas ang lakas ko. Gayunpaman, bago iyon, kailangan kong maging matatag. Kung hindi, hindi ako makakarating sa ika-9 na palapag. Sa pag-iisip nito, umalis si Yezuan sa safe zone at nagsimulang mag-level up ng baliw. Ang mga demonyo sa ika-4 na palapag ay napakalakas, ngunit ang bilis ni Yezuan ay napakabilis. Malaya pa rin siyang nakakagalaw hanggat hindi napapalibutan ng napakaraming demonyo. Sa pagkakataong ito, gumugol pa rin siya ng 1 linggo para i-convert ang Earth attribute sa 80%. Ngayon, nagkaroon siya ng lakas ng loob na pumunta sa ika-5 palapag. Pagkaraan ng ilang oras, dumating si Yezuan sa safe zone ng ika-5 palapag. Mayroon lamang 12 tao sa 5th level safe zone, kabilang ang isang elder. Ang mga taong ito ay hindi mapakali kay Yezuan. Ang estatwa ng Demon God sa safe zone na ito ay isang pares ng Demon God na balikat. Matapos itong kopyahin ni Yezuan sa devouring system, umabot sa 20% ang completion rate ng Demon God chapter. Si Yezuan ay pumatay ng ilang araw sa ika-5 antas at itinaas ang kanyang antas ng paglilinang. Pagkatapos, bumaba siya sa ika-6 na antas. Sa puntong ito, umabot na sa 9 na puntos ang attribute conversion ni Yezuan. 1 puntos na lang ang layo niya para maabot niya ang 10%. Ang mga demonyo sa ika-6 na palapag ay umabot na sa halos 15 puntos sa lakas. Maging ang mga disipulo ng Thousand Demon Sect ay kailangang bumuo ng isang team para bumaba dito. Gayunpaman, ang mga katangian ni Yezuan ay hindi pa umabot ng 10% bago siya ibinaba. Sa sandaling tumuntong si Yezuan sa ika-6 na palapag, nabangga niya ang isang demonyong nilalang. Agad niyang ginamit ang Thou Heart Demon Seed Technique. Bedevilment, lumakas ang aura ni Yezuan. Sa panahong ito, siya ay nasa katayuan ng pagka-devilment. Ito ay dahil ang kanyang True Chi recovery speed ay sapat na mabilis. Ang True Chi na natupok ng bedevilment state ay maaaring mabawi sa loob ng maikling panahon. Sa estado ng bedevilment, tumaas ang lakas ni Yezuan. Sapat na sa kanya ang pagrampa sa ika-6 na palapag. Sword of the Earth Shattering. Naglasla si Yezuan ng ilang beses at pinatay ang demonyong nilalang. Gayunpaman, sa sandaling ito, ding! Tumaas ang kahusayan ng Sword of the Earth Shattering. Kasalukuyan itong nasa 100%. Dumb-oble ang lakas ng pag-atake nito. Ang tunog ng notification na ito ay nagpasaya kay Yezuan. Halos 1 buwan na siyang nasa Thousand Demon Pagoda. Ngayon, naabot na niya sa wakas ang rurok ng Sword of the Earth Shattering. Nad-oble ang kapangyarihan ng Sword of the Earth Shattering. Nagdulot ito ng pagtaas ng lakas ng kanyang lakas. Ang mapanganib na ika-6 na palapag ng Thousand Demon Pagoda ay parang sariling tahanan niya. Hindi nagtagal, nakarating siya sa safe zone ng ika-6 na palapag. Sa safe zone na ito, mayroon lamang 1,000 Demon Sect na disipulo na nakasuot ng puting robe. Walang mga matatanda. Lumapit si Yezuan at kinopya ang estatwa ng Demon God sa devouring system. Gayunpaman, sa sandaling ito,
Scram! Ang kabataang nakasuot ng puting damit na nakaupo na naka-cross-legged ay sumigaw ng hindi nagmulat ng kanyang mga mata. Ano? Medyo nagulat si Yezuan. Ibinaling niya ang kanyang ulo at nalaman niyang siya lang ang nasa ligtas na lugar na ito. Halata namang nakadirekta sa kanya ang mga salitang ito. I told you to scram. Hindi mo ba ako narinig? Naka-cross-leg pa rin ang kabataang nakasuot ng puting damit sa harap ng estatwa ng Demon God. Naguguluhan din si Yezuan. Ano ang mali sa lalaking ito? Bakit niya hiniling na sumigaw siya ng walang dahilan? Senior Kuya, may mali ba sa utak mo? Itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay at nagtanong sa mapanuksong tono. Anong sabi mo? Nang marinig ito ng kabataang nakasuot ng puting damit, agad siyang tumalon mula sa lupa at lumingon kay Yezuan. Kakaiba ang ekspresyon niya, para siyang nakakita ng multo. Sa Thousand Demon Sect, walang gaanong nang ahas na magsalita sa kanya ng ganito. Siya ay si Wang Haotian, na pumasok kasama si Windless upang maunawaan ang kabanata ng Demon God. Siya rin ang manliligaw ng namatay na senior sister na si Liang Junkie. Pumasok siya kasama si Windless, ngunit maagang natapos ni Windless ang pag-unawa at pagkatapos ay pumunta sa ikapitong palapag. Naipit siya sa ika-6 na palapag, kaya sobrang irritable niya. Ang mga alagad na nauna nang pumasok ay pinalayas niya lahat. Gayunpaman, nakilala siya ng mga disipulo noon, ngunit hindi nakilala ni Yezuan. Siyempre, kung makikilala siya ni Yezuan, magpapatuloy siyang magsalita pabalik. Kung ikukumpara sa Windless, ano itong Wang Haotian? Sa oras na ito, biglang naintindihan ng utak ni Yezuan at sinabing, ikaw si Wang Haotian, Senior Brother Wang. Since you know, bakit hindi ka nagsisiksikan? Malamig na sabi ni Wang Haotian. Kaya ikaw pala, akala ko nakapunta ka na sa ika-9 na palapag. Hindi ko ini-expect na nasa ika-6 na palapag ka pa. Kumpara sa Windless, napakahina mo. Walang magawang umiling si Yezuan. Bakit hindi mo banggitin ulit ang pangalan na iyon? Bumulwak ang true chi ni Wang Haotian, at isang invisible pressure ang bumagsak kay Yezuan. Oo naman, tulad ng hula ni Yezuan, ang lakas ni Wang Haotian ay mas mababa kaysa Windless. Ang kanyang conversion ng katangian ay tinatayang nasa 18 lamang. Si Windless ba ang tinutukoy mo? Dati, lumabas siya at gumawa ng malaking eksena. Pinarusahan siya ng sect master na pumunta sa Thousand Demons Cliff at humarap sa pader sa loob ng kalahating taon. Casual na sabi ni Yezuan. Ano? Nagulat si Wang Haotian. Humarap sa pader sa loob ng kalahating taon. Nangangahulugan ito na mayroon siyang kalahating taon para abutin si Windless. Senior Kuya Wang, matagal ka na rito. Walang kumakausap sa iyo. Lonely ka ba? Bakit hindi ka makipagpalitan ng ilang galaw kay Junior Brother? Biglang sabi ni Yezuan. Nang marinig ito, nagulat din si Wang Haotian. Dahil nakilala siya ni Yezuan, talagang naglakas loob siyang hamanin siya. This was really courting death. Nililigawan mo ang sarili mong kamatayan. Gumamit pa rin si Wang Haotian ng malamig na tono para sumagot. Pinahintulutan ng Thousand Demons Pagoda ang mga disipulo na maglaban at magpatayan. Ang ligtas na lugar ng bawat palapag ay para lamang ihiwalay ang mga demonyo. Maaari ka ring lumaban sa ligtas na lugar. Kabanata 534. Level 9. Halika na. Bahagyang kumulubot ang mga sulok ng bibig ni Yezuan habang inilalabas niya ang bawang sword. Siya lang at si Wang Haotian ang naririto. Mamamatay siya o si Wang Haotian. Walang kailangang katakutan. Nanliit ang mga mata ni Wang Haotian nang makita niya ang bawang sword, ngunit hindi niya ito gaanong pinansin. Naisip na lang niya na ang bawang sword ay isang mas magandang kalidad na celestial artifact. Dahil nililigawan mo si kamatayan, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Sigaw ni Wang Haotian habang inilalabas ang kanyang sandata at naglulunsad ng pag-atake. Haha, metal attribute na naman. Tingnan mo kung hindi kita papatayin. Matapos makita ang mga katangian ni Wang Haotian, hindi napigilan ni Yezuan na matawa. Agad-agad, tumaas ang kanyang aura habang ginagamit niya ang nakatutuwang kabanata ng Dao Heartseed Demon Technique. Ang kanyang true chi ay hindi gumastos ng pera, kaya walang problema para sa kanya na makulam. Bukod dito, sa panahong ito, nalaman din niya na ang 30% na completion rate ng Demon God Chapter ay tumaas din ang pagpapahusay ng pangungulila ng humigit kumulang 30%.
Sa makatuwid, ang kanyang kasalukuyang lakas ay mas malakas pa kaysa kay Wang Haotian. Earth-splitting sword, direktang naglaslas, si Yezuan gamit ang Earth-splitting sword ng buong lakas. Sa ilalim ng sitwasyon kung saan ang lupa ay sumalungat sa metal, ang pag-atake ng metal na katangian ni Wang Haotian ay direktang nagkalat. Talagang napakalakas nito. Si Wang Haotian ay labis na naguguluhan dahil kakaunti lamang ang mga henyo sa Thousand Demon Sect. Ang tanging kinatatakutan niya ay si Windless. Gayunpaman, mayroon na ngayong isa pang Yezuan. Sino ka? Hindi maiwasang magtanong ni Wang Haotian. Hindi kailangang malaman ng isang patay ang pangalan ko. Kalmadong sagot ni Yezuan habang siya ay walang humpay na umaatake. Gayunpaman, hindi niya ginamit ang shock effect ng Battle Dragon Stomp dahil hindi alam ni Wang Haotian ang tungkol sa hakbang na ito. Kapag nasa tamang panahon, bigla niya itong gagamitin at mahuhuli ang kanyang kalaban. Sa pagharap sa mapanlinlang na Earth-splitting sword na ito, ang mukha ni Wang Haotian ay naging mas malungkot. Hindi niya alam kung bakit, ngunit nagsimula siyang makaramdam ng kaba na para bang naamoy niya ang amoy ng kamatayan. Mas malakas siya sa akin. Ang kaisipang ito ay biglang pumasok sa isip ni Wang Haotian, ngunit agad niya itong tinanggihan. Maliban kay Windless, hindi siya natatakot sa sinuman. Sa oras na ito, umungal si Wang Haotian sa kalangitan. Pagkatapos, isang malakas na demonic chi ang bumulwak sa kanyang katawan. Sinapian siya ng demonyo. Ang Dao Heart Demonization Art ay kumonsumo ng maraming enerhiya, at tataas ito habang tumataas ang antas ng cultivation ng isang tao. Karamihan sa mga tao ay magagamit lamang ito ng 2 beses sa isang hilera, kaya naubos ni Wang Haotian ang higit sa kalahati ng kanyang Zen Chi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nilayon ni Yezuan na makisali sa isang digmaan ng Outrision. Sinamantala ang demonyong estado ni Wang Haotian, tinapakan niya ang kanyang kanang paa pasulong. Siyam na hakbang ng Battle Dragon. Boom! Isang bugzo ng enerhiya ang agad na sumabog mula sa mga paa ni Wang Haotian. Nagulat si Wang Haotian, gusto niyang lumipad, ngunit napakabagal niya ng isang hakbang. Ang pagdagsa ng enerhiya na ito ay dumiretso sa katawan ni Wang Haotian at sa kanyang utak. Patay ka! Sa pagkakataong ito, hindi na ginamit ni Yezuan ang Earth-splitter sword. Sa halip, mabilis siyang sumugod, at isang supreme-grade celestial artifact ang lumitaw sa kanyang kamay. Sa oras na nag-react si Wang Haotian, naglaslas na si Yezuan. Bang! Ang Earth-splitter sword ay tinalo ni Wang Haotian. Gayunpaman, hindi napansin ni Wang Haotian na ang 8 Desolate Sword ni Yezuan ay nabasag na. 8 Desolate Wind Formation. Path! 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 8 matutulis na talim na puno ng Earth attribute na si Zen Chi ang tumusok sa mga binti ni Wang Haotian, na agad na natusok ang mga ito. Hindi ka pa rin patay sa pagkakataong ito. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan. Sa pamamagitan ng pagwawalis ng kanyang espada, lumipad ang ulo ni Wang Haotian. Ang pangalawang henyo ng Thousand Demon Sect, si Wang Haotian, ay patay na. Ang kanyang kamatayan ay hindi makatarungan, ngunit ito ay makatwiran din. Kung tutuusin, napakasama ng mga galaw ni Yezuan. Ang Earth-splitter sword, Battle Dragon Stomp, at 8 Desolate Wind Formation ay maaaring lumikha ng mga hindi inaasahang epekto. Matapos mamatay si Wang Haotian, inalis ni Yezuan ang 8 Desolate Sword at tinanggal ang interspatial ring ni Wang Haotian. Ding! Ang Earth Attribute Conversion ng host ay tumaas sa 11 puntos. Ang conversion ng katangian ay sa wakas ay lumampas sa 10%. As expected of the second genius of the Thousand Demon Sect. You're really rich. Mukhang diretso na ako sa 7th floor. Ngumiti si Yezuan ng may kasiyahan. Sa orihinal, ayaw niyang patayin si Wang Haotian. Sinong nagsabi sa kanya na magkaroon ng ganoong kalaking bibig? Matapos itago ang bangkay ni Wang Haotian, itinago ni Yezuan ang lugar. Kung tutuusin, masyadong halata ang mga bakas ng Earth-splitter sword. Hindi niya maaaring hayaan ang iba na makakita ng anumang mga pahiwatig. Pagkatapos, pumunta siya sa ikapitong palapag. Ang ikapitong palapag ay hindi isang lugar kung saan maaaring pumunta ang mga ordinaryong tao. Maging si Wang Haotian ay kailangang maging handa na pumasok sa demonisasyon anumang oras. Gayunpaman, para kay Yezuan, ang lugar na ito ay parang sarili niyang tahanan.
Ding! Thou Heart Demon Sidlo Demon God Chapter, matagumpay ang pagkopya. Ang kasalukuyang rate ng pagkumpleto ay 40%. Walang tao sa safe zone ng ikapitong palapag. Pagkatapos kumopya, diretsyong umalis si Yezuan. Gumugol siya ng 10 araw upang taasan ang kanyang conversion ng katangian ng 1 punto at pumunta sa ikawalong palapag. Ang mga demonyo sa ikawalong palapag ay mas malakas kaysa kay Wang Haotian. Dati, naabot lang ni Wufeng ang safe zone ng ikawalong palapag sa tulong ng Grand Elder. Ding! Thou Heart Demon Sidlo Demon God Chapter, matagumpay ang pagkopya. Ang kasalukuyang rate ng pagkumpleto ay 50%. Pagkatapos ng 1 buwan at kalahating pagsusumikap, sa wakas ay narating ni Yezuan ang ikawalong palapag ng Thousand Demon Pagoda. Sa oras na ito, nais niyang hanapin ang pasukan sa ikasyam na palapag. Ang kumpletong Demon God statue ay nasa ikasyam na palapag. Sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, magiging maayos siya kung makikita niya ang kumpletong Demon God statue. Gayunpaman, ang bagay na ito ay tiyak na babantayan. Iniisip niya kung ano ang magiging ekspresyon ng guard kapag nakita siya nito. Sinimulan niyang hanapin ang ikawalong palapag. Pagkatapos ng kalahating araw, sa wakas ay natagpuan niya ang pasukan sa kahabaan ng pader na bato. May nagbabantay talaga sa entrance sa 9th floor. Ito ay isang matandang lalaki na hindi bababa sa 100 taong gulang. Matagal nang napansin ng matandang ito si Yezuan. Ang kanyang pares ng matandang mata ay nahulog kay Yezuan. Marahan niyang sinabi, "Paano ka nakarating?" Nagre-reply kay Senior, "Siyempre pinatay ko ang daan ko." Magalang na sagot ni Yezuan, "Oh, ang isang henyong tulad mo ay talagang lumitaw sa sekta kamakailan. Upang mapatay ang iyong paraan hanggang sa ikawalong palapag, hindi masama, uri ng matanda." Ang ikapito at ikawalong palapag ay karaniwang binabantayan ng mga matatanda. Sa makatuwid, karaniwang walang mga alagad na inaalihan ng mga demonyo. Ang matanda ay binantayan ng ikasyam na palapag sa loob ng maraming taon. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang tao na pumapatay ng mag-isa. Hindi niya maiwasang tingnan siya sa bagong liwanag. "Senior, pwede ko bang tanungin kung nasa ikasyam na palapag ang Demon God statue?" Tanong ni Yezuan. Ang dahilan kung bakit siya nagtagal dito ay para makahanap ng kumpletong Demon God statue. Hanggat nakakuha siya ng pahintulot, maaari niyang matutunan ang Demon God chapter. "Tama, nasa ikasyam na palapag sa likod ko. Gayunpaman, hindi ka nakakuha ng pahintulot mula sa sect master, kaya hindi kita pinapasok." Tumango ang matanda. Kabanata 535. Krisis. Nakikita ko na napakalakas ng iyong demonyong aura. Sa lahat ng mga disipulo sa sekta, maliban kay Wufeng, ikaw ang may pinakamalaking pagtaas ng demonyong aura. Gayunpaman, hindi kita mapapapasok ng walang pahintulot ng sect leader. Panipi. Tumanggi pa ang matanda. Sige. Napabuntong hininga si Yezuan. Mukhang kailangan niyang lumabas at kumuha muna ng pahintulot ng sect leader. Gayunpaman, sa sandaling ito, Dagandong, biglang umalangaw ang isang malakas na dagandong sa 10,000 demons. Pagoda, anong nangyayari? Tumangala si Yezuan sa pagkalito at nalaman na ang tunog ay nagmula sa itaas. Mula ba ito sa ikapitong palapag? O ang ika-6 na palapag? Dagandong. Ang mga normal na labanan ay hindi magiging sanhi ng napakalakas na tunog. Sino ang nakikipaglaban ng napaka-wild? Hindi ba siya natatakot na makaakit ng malaking bilang ng mga demonyo? Laking gulat din ng matanda. Nakinig siyang mabuti at nalaman niyang hindi sa ikapito o ika-6 na palapag ang tunog. Ito ay nanggaling sa lupa. Sa 10,000 Demons Sect, maliban sa Battle Demon Stage at 10,000 Demons Pagoda, hindi pinapayagan ang pakikipaglaban saan man. Gayunpaman, may nakikipaglaban sa pasukan ng 10,000 Demons Pagoda. Dapat may nangyari. Kumunat ang noo ng matanda at saglit na nakinig. Nagpatuloy ang dagandong. Maya-maya ay biglang nanlaki ang mata ng matanda. Hindi maganda, inaatake ang 10,000 Demon Sect. Ano? Nagulat si Yezuan. Inaatake ang 10,000 Demon Sect. Hindi siya sapat na malakas upang makarinig tulad ng matanda at matukoy na ang tunog ay nagmula sa lupa. Gayunpaman, maaari siyang gumawa ng hula. Ang sukat ng labanang ito ay tiyak na hindi maliit.
Kung hindi, hindi ito masyadong maingay at hindi magtatagal ng ganoon katagal. Tila talagang inaatake ang 10,000 Demon Sect, at ang target ng pag-atake ay malamang na isa sa mga matuwid na sekta. Dapat ay habol nila ang Dao Heart Demon Seed Technique at ang Demon God Statue. Ungol ng matanda at tinuro ang isang direksyon. Anak, may tagong daanan na papunta sa lupa. Bilasan mo at umalis ka na. Kung gayon, Senyor, ikaw. Natigilan si Yezuan. Bilasan mo at umalis ka. Itatatakan ko ang array. Kung hindi ka aalis, samahan mo ako. Seryosong sabi ng matanda. Kung gayon mas mabuting pumunta ako. Umikot si Yezuan at nagmamadaling tumakbo sa direksyon na itinuro ng matanda. Ngayon pa lang, sinabi din ng matanda na narito ang mga matuwid na sekta na iyon para sa Dao Heart Seed Devil Technique at sa Demon God Statue, kaya ang target nila ay ang 10,000 Devil Tower. Kung nanatili siya rito at nakita ng mga taong iyon, tiyak na mapuputol siya. Mas mabuting umalis muna. Napakabilis, nahanap ni Yezuan ang landas na patungo sa lupa at pinasok ang kanyang ulo. Sa sumunod na sandali, nakita niyang sarado na ang porma sayon. Hindi na siya makapasok, at hindi niya makita kung ano ang nasa loob. Kalimutan mo na, mabuti pang umalis ka muna. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpa siya si Yezuan na umalis sa lalong madaling panahon. Ang mga matuwid na puwersa ng Dao ay tiyak na magsasama-sama para salakayin ang Thousand Demon Sect. Kung ang Thousand Demon Sect ay makatiis sa kanila o hindi ay isang katanungan pa rin. Gayunpaman, nakalulungkot, hindi niya nakita ang Demonic God Chapter, na nagparamdam sa kanya ng sobrang kawalan. Hanggat tumingin siya, magagawa niyang kopyahin ang Demonic God Chapter sa Devouring System. Sa oras na iyon, ang kanyang lakas ay tataas ng husto. Gayunpaman, sino ang mag-aakala na mangyayari ang ganoong bagay? Kung mayroon pa siyang kaunting oras, makakatakbo na siya pabalik-balik. Hindi nagtagal, nagmamadaling lumabas si Yezuan sa nakatagong daanan. Nang makita niya ng malinaw ang paligid, napagtanto niyang nasa Thousand Demon Cliff nga pala siya. Isa pang porma sayon na pinapayagan lang ang isa na umalis ngunit hindi pumasok. Panipi, napagtanto ni Yezuan na hindi na siya maaaring tumalikod. Gayunpaman, hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay ang kasalukuyang sitwasyon ng Thousand Demon Sect. Ang marahas na dagandong ay patuloy na nagmumula sa abot tanaw. Mula sa mga tunog na ito, masasabi ng isa na ang labanan ay napakatindi. Sa sandaling ito, nag-aalangan si Yezuan kung dapat ba siyang pumunta at tingnan. Gayunpaman, habang siya ay nag-aalangan, may ilang mga figure na biglang lumitaw sa kalangitan. Ang mga disipulo ng Thousand Demon Sect ay tinutugis. Nanliit ang mga mata ni Yezuan. Nakita niya na sa likod ng 3 disipulo ng Thousand Demon Sect, mayroong 5 disipulo ng iba pang puwersa na nakasuot ng puting damit. Hindi malakas ang lakas nila. Sa isang sulyap ay hinusgahan niya ang lakas ng 5 tao. Bagamat ang mga taong ito ay mula sa mga matuwid na sekta, sumali na siya ngayon sa Thousand Demon Sect, kaya natural na kailangan niyang maglingkod sa sekta. Higit sa lahat, sa mundong ito kung saan iginagalang ang malalakas ay hustisya. Senior Kuya, iligtas mo kami. Nagmamadaling sumigaw ang 3 disipulo ng Thousand Demon Sect. Ang kanilang conversion ng katangian ay nasa 10 puntos lamang, ngunit ang mga humahabol sa kanila ay 12 o 13 puntos. Nagkaroon din sila ng bentahe sa mga numero, kaya wala silang pagpipilian kundi gamitin ito. Patayin. Agad na sumingit si Yezuan. Kahit sa ere ay madali niyang napatay ang 5 taong ito. Sa pagtawag pa lang sa kanya ng senior brother, may dahilan na siya para tumulong. Bagamat sinabing siya ay nasa himpapawid, ang 9 steps ng kanyang War Dragon ay itinaas na sa 70%. Maging si Wang Haotian ay namatay sa kanyang mga kamay, kaya ano ang mga taong ito? Wala pang 3 round, nahulog mula sa langit ang 5 martial artist na humahabol sa mga disipulo ng Thousand Demon Sect, humiwalay ang kanilang mga ulo sa kanilang mga katawan. Kinuha ni Yezuan ang kanilang universe rings at sinabing, ano ang sitwasyon ngayon? Ang mga elite ng 3 dakilang sekta, ang Sacred Fire Peak, Yin at Yang Mansion, at Flame Dragon Sect, ay nagsanib puwersa para patayin ang ating Thousand Demon Sect. Wala tayong laban sa kanila. Ipinaliwanag ng isang disipulo ng Thousand Demon Sect. Ang 3 dakilang sekta,
Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Ang tatlong malalaking sekta na ito ay tila ang nangungunang puwersa ng Greencliff Region. Sa pagsanib puwersa nilang tatlo, normal lang para sa Thousand Demon Sect na hindi sila matalo. Senior Kuya, alis na tayo dali. Tapos na ang Thousand Demon Sect. Malapit na nilang patayin ang daan patungo sa Thousand Demon Cliff. Paalala ng alagad, mauna na kayo. Dahan-daang sumagot si Yezuan. Sa kuweba ng Thousand Demon Cliff, naroon ang enchanted chapter ng Dao Heart Devil Seed Technique. Ito ang kinakailangan para matutunan ang Demon God Chapter. Talagang gusto ng tatlong malalaking sekta ang Demon God Chapter, kaya kailangan din nilang makuha ang enchanted chapter na ito. Senior Kuya, ingat ka ha. Nang matapos magsalita ang tatlong alagad, umalis sila nang hindi lumilingon. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at tumingin sa kuweba sa malayo. Marami pa ring mga alagad sa yungib, at may mga matatanda rin na nagbabantay dito. Dapat nilang malaman na ang Thousand Demon Sect ay inatake sa unang sandali. Gayunpaman, hanggat may pumasok sa Thousand Demon Cave at ibinaba ang mga mural, ang Dao Heart Devil Seed Technique ay ilalabas. I'll stay here. Kung may magulong labanan, medyo madaragdagan ko pa ang lakas ko. Nag-isip si Yezuan sa kanyang puso at nagpasya na huwag umalis. Kahit na hindi niya natutunan ang Demon God Chapter, ang enchanted chapter niya ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao. Kasama ng 8 Desolate Sword Technique, maaari niyang hamunin ang 10 antas na mas mataas sa kanya, na nangangahulugan na maaari niyang hamunin ang mga may higit sa 20% conversion ng attribute. Kasabay nito, ang kanyang lakas ay patuloy na tataas. Pakiramdam niya ay kaya niyang pamunuan ang labanan sa pagpuksa ng sekta. Agad siyang lumipad sa langit sa itaas ng Thousand Demon Cave. Sa oras na ito, may mga alagad at matatanda na sumusugod sa kuweba. Kabanata 536. Pulse ng Earth. May tatlong matatanda at daan-daang disipulo na hindi nakakaalam ng Bedevilment Chapter. Ipinikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Nandito na sila. Sa sandaling ito, sumigaw ang isa sa mga matatanda. Lumingon si Yezuan at nakita ang isang malaking grupo ng mga tao na lumilipad patungo sa Myriad Demon's Cliff. Mabilis niyang sinulyapan ang mga ito at gumawa ng ilang kalkulasyon. Mayroong humigit kumulang 300 mga disipulo ng tatlong pangunahing sekta na lumilipad patungo sa Myriad Demon's Cliff. Gayunpaman, lahat sila ay mga elite ng tatlong pangunahing sekta at pinamunuan ng tatlong matatanda. Kung sila ay nasa parehong antas, ang mga elder ng Myriad Demon Sect ay tiyak na mas malakas kaysa sa mga elder ng tatlong pangunahing sekta na may Bedevilment Chapter. Sa makatuwid, hindi pa rin tiyak ang kahihinatnan ng labanang ito. Sa pagtingin sa mga tao sa malayo, kumislap ang mga mata ni Yezuan. Dumating na ang pagkakataong mag-level up. Patayin! Sumigaw ang mga matatanda ng Myriad Demon Sect. Sa isang iglap, lumipad sa himpapawid ang daan-daang disipulo at nakipagsagupaan sa mga disipulo ng tatlong pangunahing sekta. Kasabay nito, pumasok din si Yezuan sa Bedevilment State. Ang demonic chi ay kumalat mula sa kanyang katawan habang siya ay sumali sa labanan. Ang labanan na ito ay nasa himpapawid, na hindi masyadong kapaki-pakinabang para sa isang earth attribute na martial artist na tulad niya. Sa kabutihang palad, karamihan sa mga disipulo mula sa tatlong malalaking sekta na pumanaw sa Myriad Demon's Cliff ay may katangiang metal, kaya't si Yezuan ay partikular na naghanap ng gulo sa kanila. Bang! 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 Nagpatuloy ang mga nekaimik na tunog sa hangin habang ang mga tao ay bumabagsak mula sa langit sa bawat sandali. Halos lahat sila ay mga patay na tao. Hawak ni Yezuan ang isang Supreme Grade Heaven artifact sa kanyang kamay habang sumusugod siya sa karamihan at nagsimula ng massacre. Ang pagpatay sa mga tao ay talagang mas mabilis kaysa sa pagpatay sa mga demonyo. Si Yezuan ay pumatay ng isang tao, nakatumbas ng pagpatay sa libu-libong mga demonyo. Pagkaraan ng ilang sandali, ang kanyang conversion ng katangian ay umabot sa 12 puntos, at ang kanyang lakas ay tumaas ng isa pang hakbang. Mamatay ka, kuya. Biglang tumingin kay Yezuan ang isang disipulo ng tatlong pangunahing sekta na may attribute conversion na 18 puntos. Ang kanyang lakas ay talagang nasa parehong antas ng Wang Haotian. Kung sila ay nasa lupa, si Yezuan ay hindi matatakot sa kanya.
Gayunpaman, nasa himpapawid sila at ang kanyang kalaban ay may katangiang apoy, na sumasalungat sa kanyang katangiang lupa. Sa makatuwid, maaari lamang niyang gamitin ang bawang sword, earth-splitting sword. Sa isang iglap, naglaslas si Yezuan ng higit sa 10 beses. Bagamat wala siyang kalamangan sa larangan at katangian, mayroon siyang Sword Saint bloodline, bawang sword, at ang ganap na matured na earth-shattering sword. Sa ganitong sitwasyon, malaki pa rin ang bentahe niya. Mamatay para sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan at buong lakas niyang nilalas. Bang! Ang disipulong ito ay hindi katugma kay Li Qiye. Matapos talunin ang kanyang pag-atake, ang espada ni Li Qiye ay dumaan sa kanyang ulo. Agad na naningkit ang kaliwang mata niya. Sinamantala ni Yezuan ang pagkakataong ito, sinugod at pinatay siya. Ang kanyang interspatial ring ay nahulog din sa mga kamay ni Yezuan. Disciple, namula ang mga mata ng isa sa 3 malalaking sekta. Ang taong kakapatay lang ni Yezuan ay ang kanyang personal na disipulo. Gusto talaga niyang maningil. Sa harap ni Yezuan at punitan si Yezuan. Gayunpaman, mayroon ding 3 matatanda sa panig ng Thousand Demon Sect, kaya hindi siya makaalis. Good Lord, siya ba ang henyo na natutunan ang bedevilment technique sa loob ng 3 araw? Ang mga mata ng 3 matatanda ng Thousand Demon Sect ay nagliwanag habang sila ay nag-iisip ng sabay-sabay. Sa sandaling ito, tila nakakita sila ng pag-asa. Si Yezuan lamang ang malamang na mamuno sa labanang ito. Matapos mamatay ang disipulong iyon, nagsimulang pumatay si Yezuan. Kahit sa himpapawid, pangalawa lang ang bilis niya sa 6 na matatanda. Kaya walang sinuman ang maaaring magdulot ng pananakot sa kanya. Habang hawak ang bawang sword, walang habas niyang inani ang buhay ng mga martial artist ng 3 malalaking sekta. Wala pang 10 segundo, daan-daang martial artist ang namatay. Anak, mamatay ka para sa akin. Ang elder na nawala ng disipulo ay umungal at nilaslas ang isang nagniningas na sword chi kay Yezuan. Sa sandaling ito, ding! Tumaas ang affinity ng host sa Earth attribute. Kasalukuyan itong nasa 13 points. Ang kanyang kaharian ay nagkataong tumaas sa sandaling ito. Gayunpaman, pagkatapos na ginawa ang anunsyo ng system, isang boses ang umalangaw-ngaw. Ding! Tumaas ang kahusayan ng Battle Dragon Stomp. Kasalukuyan itong nasa 100% proficiency. Dumb-oble ang kapangyarihan nito. Ding! Naintindihan ng host ang malalim na kahulugan ng Earth's throbbing pulse. Ano? Natigilan si Yezuan. Ano ba ang Earth's throbbing pulse? Sumimangot siya, pagkatapos ay nilaslas niya ang isang earth-shattering sword sa nagniningas na sword chi. Isang tibak na nakakabasag ng lupa na naglalaman ng pinipintig ng daigdig. Ang espadang ito ay madaling nakakalat sa naglalagablab na espada chi ng elder. Nanliit ang mga mata ni Yezuan. Nakita niya ang kanyang earth-shattering sword na mabilis na nag-vibrate nang bumangga ito sa nagniningas na sword chi. Tibok ng daigdig. Mag-vibrate. Naisip niya ang Battle Dragon Stomp. Ngayon na ginagamit niya ang 10 hakbang ng Battle Dragon, ang kapangyarihan nito ay 2 beses na mas malakas kaysa dati. Kung ito ay pinagsama sa malalim na kahulugan ng lupa, ang kapangyarihan nito ay maaaring maging mas malakas. Malalim na kahulugan. Talagang naintindihan ng batang ito ang malalim na kahulugan. Imposible iyon. Bulalas ng matanda sa 3 malalaking sekta. Malalim na kahulugan. Natigilan ang lahat. Pagkatapos, itinuon nila ang kanilang atensyon kay Yezuan. Malalim, ito ay malalim. Sa lahat ng taong naruroon, kabilang ang 6 na matatanda, ni isa sa kanila ay hindi nakaintindi ng malalim. Para kay Yezuan, naintindihan niya ito. Nang marinig ito, hindi na mamali ni Yezuan na sumulyap sa kanyang attribute panel at nakitang may karagdagang attribute. Malalim na kahulugan ng Earth's throbbing pulse isang layer. Ang malalim na kahulugan ng lupa na ito ay hindi nangangailangan ng anumang bagay na gamitin, kahit na ang tunay na chi. Sa makatuwid, magagamit ito ni Yezuan nang walang anumang pagpigil. Hahaha, tapos na kayong lahat. Biglang tumawa si Yezuan. Mula ngayon, bawat pag-atake niya ay maglalaman ng tumibok na pulso ng Earth. Mamatay. Duguan ang mga mata ni Yezuan. Ang kapangyarihan ng earth-shattering sword ay nakakatakot na. Ngayon na ito ay pinagsama sa Earth's throbbing pulse, walang sinumang naruroon ang makakapigil sa kanya maliban sa mga matatanda.
Mabilis na bumaba ang bilang ng mga tao sa himpapawid. Ang mga namatay ay halos mga alagad ng tatlong pangunahing sekta. Hindi maganda, umatras. Agad na sumigaw ang isang elder ng tatlong malalaking sekta. Napagtanto niya na ang bilang ng mga tao sa kanyang panig ay bumaba sa ibaba ng 100. Kung magpapatuloy ito, kahit silang tatlo ay nasa panganib. Gayunpaman, ang grupong ito ng mga disipulo ay hindi kasing bilis ni Yesuan. Nang muling tumaas ang pagbabagong katangian ni Yesuan, ang grupong ito ng mga disipulo ay halos ganap na nalipol. Halos 15% ng conversion ng katangian ang naging dahilan upang muling umangat ang lakas ni Yesuan. Sa oras na ito, nagmamadali na siya patungo sa tatlong matatanda ng tatlong malalaking sekta. Tumakbo, gulat na gulat silang tatlo. Agad silang bumagsak sa lupa at naghanda upang tumakas pabalik sa Thousand Demon Sect upang humingi ng mga reinforcement. Gayunpaman, ang hindi nila inaasahan ay ang kanilang mga aksyon ay sobrang katangahan. Landed, haha, naglakas loob ka talagang lumapag. Nililigawan mo si kamatayan. Tumawa si Yesuan sa kanyang puso. Bumagsak din siya sa lupa at mabilis na humakbang. Ang 10 hakbang ng Battle Dragon. Ang hakbang na ito ay naglalaman ng tibok ng daigdig. Maging ito ay ang kapangyarihan o ang bilis, ito ay mas malaki kaysa sa dati. Bang! Bitik. Kabanata 537. Zun Wufeng. Ano? Nagulat ang dalawa pang matanda. Pagkatapos, nakarinig sila ng malutong na tunog. Kotsa, ang elder na nahulog sa lupa ay talagang tinadyakan ni Yesuan hanggang sa mamatay. Paano ito naging posible? Kailangang malaman ng isa na umabot na sa 26 na puntos ang conversion ng katangian ng elder. Paano siya naging mahina? Malalim na kahulugan, ito ba ay talagang napakalakas? Kayong dalawa, wag na kayong mag-isip tumakbo. Ginamit ni Yesuan ang nakapalibot na Yuan Chi at tumapak ng ilang ulit. Bang! 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 Ang isa sa mga matatanda ay masyadong mabagal sa pag-iwas at nahulog sa lupa. Pagkatapos, siya ay tinadyakan hanggang mamatay ni Yesuan. Ngayon, isa na lang sa tatlo ang natira. Ang tatlong matatanda ng Myriad Demon Sect ay natigilan lahat. Talagang umasa si Yesuan sa kanyang malalim na kahulugan upang matapakan ang dalawang elder ng tatlong malalaking sekta hanggang sa mamatay. Isa lang siyang halimaw. Lumipad na ang ikatlong matanda. Malamang na hindi na maabyutan ni Yesuan, kaya pumalit sa kanya ang tatlong elder mula sa Thousand Demon Sect. Para naman kay Yesuan, pumunta siya para kunin ang dalawang yin at yang ring. Ding! Ang Earth Attribute Conversion ng host ay tumaas sa 16 na puntos. Ang yin at yang ring ng dalawang matatandang ito ay nagbigay daan kay Yesuan na makalusot ng 2 beses. Napakaganda na noon. Tulad ng para sa ikatlong matanda mula sa alyansa ng matuwid na landas, ang kanyang lakas ay itinuturing pa ring malakas. Malamang na umabot na sa 30% ang conversion ng kanyang attribute. Ang tatlong elder mula sa Thousand Demon Sect ay hindi siya maabyutin kahit na sila ay na demonyo. Dahil dito, kailangan pa rin nila si Yesuan para kumilos. Sa sandaling iyon, muling sumugod si Yesuan. Ang kanyang Battle Dragon Stomp sa buong lakas ay nagbigay daan sa kanya na malampasan ang 4 na matatanda sa bilis. Sa kasamaang palad, kahit na ang Earth Pulse ay pinagsama sa Battle Dragon Stomp, hindi nito mapapataas ang kanyang bilis. Maaari lamang nitong madagdagan ang kanyang kapangyarihan. Ang 4 na matatanda ay lumipad sa himpapawid habang si Yesuan ay tumatakbong mag-isa sa lupa. Wala pang 2 segundo, naabutan ni Yesuan ang nakatatanda mula sa alyansa ng matuwid na landas. Sword of the Earth Splitting. Tumayo si Yesuan sa lupa at walang kabuluhang inatake ang hangin. Naharang ang rutang pagtakas ng matanda, kaya umikot na lang siya. Gayunpaman, nahuli siya ng 3 matatanda mula sa Thousand Demon Sect. Hindi. Ang matanda ay umungal sa langit. Nakita na niya ang kawalan ng pag-asa. Si Yesuan lamang ang maaaring Yerokan ang 2 elder ng Righteous Dao Alliance hanggang mamatay. Ang kanyang lakas ay mailalarawan lamang. Bilang napakapangit. Ngayong sumali ang 3 elder na ito ng Myriad Demon Sect, tiyak na mamamatay siya. Oo nga, wala pang 3 round, ang elder na ito ay tinamaan ng espada ni Yesuan at naging bato. Bang! Ang malalim na kahulugan ng daigdig ay nagkabisa nang siya ay natusok, na nabasag ang mga bahaging natusok.
Sumabog ang dibdib ng matanda na ito. Nag-spray ang dugo mula sa langit. Namatay siya. Natural, hindi bibitawan ni Yesuan ang kanyang mga gamit. Ang 3,000 demon sect elders ay walang anumang intensyon na makipag-away kay Yesuan. Nakatingin lang sila habang hinuhubad ni Yesuan ang singsing. Bilis, bumalik at suportahan sila. Ang tatlong matatanda ng 1,000 demon sect ay walang sinabi at nagpatuloy sa kanilang paglalakad. Matapos lumunin ni Yesuan ang lahat sa huling ring, sumugod din siya pabalik sa 1,000 demon sect. Sa oras na ito, ang conversion ng kanyang katangian ay tumaas sa 17 puntos. Ngayon lang, nagawa niyang patayin ang tatlong elder ng Righteous Dao Alliance gamit ang tumibok na pulse ng lupa. Ang isa sa kanila ay nagkaroon pa ng conversion na 30%. Kung bumalik siya at sumama sa labanan ngayon, maaaring maibalik niya ang sitwasyon. Siyempre, hindi ito isang garantisadong tagumpay. Gayunpaman, ito ay isang pagkakataon upang mag-level up, kaya tiyak na hindi niya ito palalampasan. Ang kanyang bilis ay napakabilis, na higit pa sa tatlong elder ng 1,000 demon sect. Siya ang unang bumalik sa 1,000 demon sect. Ang 1,000 demon sect ay nasa gulo na. Maraming miyembro ng Righteous Dao Alliance ang pumapatay sa mga disipulo ng 1,000 demon sect sa kalangitan. Naramdaman ito ni Yesuan saglit at natuklasan ang ilang makapangyarihang aura. Agad naman siyang nag-charge out. Bedevilment. Si Yesuan ay may malakas na kakayahan sa pagbawi. Nang bumalik siya sa 1,000 demon sect, ang kanyang truth chi ay naka-recover na sa kanyang peak. Nagkataon namang lumipas na ang bedevilment state kaya muli niya itong ginamit. Gayunpaman, sa sandaling ito, isa pang makapangyarihang demonic chi ang biglang lumitaw, na naging sanhi ng panginginig ng kanyang isip. Lumingon siya at nakita ang isang disipulo ng 1,000 demon sect na lumilipad patungo sa kanya. Hindi yun ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay ang disipulong ito ng 1,000 demon sect ay talagang walang hangin, na muntik nang pumatay sa kanya dati. No wonder hindi kita nakita sa 1,000 demon cliff. Nakabalik ka na. Nanliit ang mga mata ni Yesuan. Hahaha, go to hell, brat. Walang pakialam si Windless sa kasalukuyang sitwasyon at direktang inatake si Yesuan. Isang gintong sword chi ang hamampas kay Yesuan. Tinansya niya na ang slash na ito ay maaaring hatiin si Yesuan sa kalahati. Sa kasamaang palad, si Yesuan ay hindi nakatulad ng dati. Ang gintong sword chi na ito ay hindi nabanta sa kanya. Sword of the Earth Splitting. Tumipintig na pulso ng lupa. Isang Sword of the Earth Splitting na naglalaman ng throbbing pulse of the earth ay bumagsak sa hangin at bumangga sa gintong sword chi sa isang kisap mata. Ang ikinagulat ni Windless ay ang kanyang pag-atake ay talagang natalo ng atake ni Yesuan. Hindi lang iyon, ang Sword of the Earth Splitting ay mayroon pa ring natitirang enerhiya na pumutok sa kanya. Napakalakas, paano ito posible? Nanlaki ang mga mata ni Windless. Bigla siyang nagkaroon ng masamang premonition sa kanyang puso. Kaagad, naglabas siya ng napakapangit na demonic chi at ginawa itong multo ng Demon God. Thou Heartseed Demon Great Law, Demon God Chapter. Ang conversion ng attribute ng Windless ay may 23 puntos. Bagamat pilit itong nadagdagan kamakailan, napakataas ng kanyang martial arts attainments. Matapos makapasok sa Demon God state, pantay-pantay pa rin siya kay Elder Song. Pagkatapos gamitin ang Demon God Chapter, pinilit din niya si Elder Song na gamitin ang Demon God Chapter. Sa makatuwid, ang kanyang lakas ay mas malakas pa kaysa sa ikatlong Righteous Dao Alliance Elder na kamamatay lang ni Yesuan. Gayunpaman, hindi siya sineseryoso ni Yesuan. You're just a dabbler. So what if you have the Demon God Chapter? Si Yesuan ay umungal at umatake. Ang Windless's Demon God Chapter ay natutunan lamang at magagamit, kaya malaki ang agwat sa pagitan niya at ni Elder Song. Bang! 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 Hindi tumigil ang malalakas na tunog sa hangin. Si Yesuan at Windless ay nagsimulang maglaban ng mabangis. Ang isa ay ang Demon God Chapter, ang isa ay dabbler sa Demon God Chapter. Si Yesuan ang nauna, ngunit habang lumalaban siya, mas ginagamit niya ito. Tumipintig na pulso ng lupa. Kahit na may malaking agwat sa kanilang kaharian, naunawaan ni Yesuan ang malalim na kahulugan. Ang malalim na kahulugan ay isang bagay na kahit ang sect master ng Myriad Demon Sect ay hindi naintindihan.
Mahigit 10 round ang laban ng dalawa. Mahirap sabihin kung sino ang mas magaling. Gulat na gulat ang mukha ni Windless. Hindi siya naglakas loob na maniwala. Kailangang malaman ng isa na madali niyang crush si Ye Zuan mahigit 1 buwan na ang nakalipas. Kung hindi dahil kay Elder Song, matagal nang namatay si Ye Zuan. Sa mahigit 1 buwan, maaaring lumaki si Ye Zuan hanggang sa punto kung saan makakalaban niya siya. Ito ay imposible. Hindi niya ito masyadong pinapansin kanina. Ngayon, napansin niya. Napaka-espesyal ng mga pag-atake ni Ye Zuan. Malalim na kahulugan, talagang malalim na kahulugan. Hindi napigilan ni Windless na mapasigaw sa gulat. Hindi siya nang ahas na maniwala na talagang naiintindihan ni Ye Zuan ang malalim na kahulugan. Bahagyang nakaawang ang bibig ni Ye Zuan. Mukhang hindi tanga ang Windless na ito. Alam pa rin niya ang malalim na kahulugan. Kabanata 538. Isa laban sa 3. Gayunpaman, ang labanan dito ay nakakuha ng atensyon ng mga eksperto ng alyansa ng matuwid na landas. May isa pang henyo mula sa Thousand Demon Sect doon. He actually comprehended profound. Patayin mo siya. Napansin ng dalawang matatanda mula sa alyansa ng matuwid na landas si Ye Zuan at nagmamadaling sumugod. Ang kanilang lakas ay hindi mas mababa sa huling elder na pinatay ni Ye Zuan. Damn it! Lumubog ang mukha ni Ye Zuan. Nakipag-away siya kay Windless. Kung 2 tao pa ang dumating, mahihirapan siya. Sa oras na ito, iniisip niya kung dapat ba siyang umatras. Kung tutuusin, kung lumapag siya sa lupa, walang makakahabol sa kanya. Kalimutan mo na, umatras ka muna. Mabilis na bumagsak si Ye Zuan sa lupa. Para siyang isda sa tubig sa lupa. Matapos masaksihan ang kapangyarihan ng malalim, hindi naglakas loob si Windless na damapa sa lupa. Maaari lamang siyang lumipad sa mababang altitude para habulin si Ye Zuan. Para sa dalawa pa, pinalibutan din nila si Ye Zuan sa isang pincer attack. Don't land. This brat is very troublesome. Malakas na paalala ni Windless. Ano? Natigilan si Ye Zuan. Ang dalawang ito ay malinaw na mas malapit kay Windless. Bakit sila nakipagtambalan sa kanya? Dahil ba sa malalim? Sa susunod na sandali, naunawaan ni Ye Zuan. Malamang na ipinagkanulo ni Windless ang Thousand Demon Sect at nakipagsanib puwersa sa alyansa ng matuwid na landas. Bastos ka, hindi kita pinagtaksilan, pero naglakas loob kang pagtaksilan. Tingnan mo kung hindi kita papatayin. Galit na galit si Ye Zuan. Kung ikukumpara sa Windless, siya ay itinuturing na mas mahusay. At least tinutulungan pa rin niya ang Thousand Demon Sect na lumaban. Umatras siya habang kinakaharap si Windless at ang dalawa pang lumilipad sa mababang altitude. Ang lupa ang kanyang tahanan. Bagamat hindi pa rin epektibo ang Dragon War Stomp, mayroon pa rin siyang Earthsplitter Sword. Sa himpapawid, ang Earthsplitter Sword ni Ye Zuan ay napakasimple. Gayunpaman, sa lupa, ang Earthsplitter Sword ni Ye Zuan ay maaaring gumalaw mula sa lupa, na nahuhuli sa kalaban na hindi nakabantay. Kasabay ng Earth Pulse, pantay-pantay ang tugma niya sa 3. Gayunpaman, ang kalamangan ay patuloy na tumagilid sa direksyon ni Ye Zuan. Hanggat siya ay nagtiyaga, ang tagumpay ay magiging kanya. Ang kanyang profound ay talagang napakalakas. Ang conversion ng katangian ng brat na ito ay tiyak na hindi lumampas sa 20%, ngunit nagawa niyang labanan kaming 3 sa isang tabla. Naiinggit ang isang matuwid na daan alyansa elder. Hindi dapat hayaang mabuhay ang ganyang henyo. Kung hindi, tiyak na masisira ang 3 dakilang sekta natin. Sabi ng isa pang matanda. Kayong dalawa, tumigil na kayo at umatake ng buong lakas. Sigaw ni Windless. Kung magtatagal ito, mawawala ang kanyang Demon God Phantom. Kailangang malaman ng isa na ang Demon God Chapter ay iba sa Bedevilment Chapter. Ang Bedevilment Chapter ay maaaring gamitin ng 2 beses sa isang hilera. Ngunit ang Demon God Chapter ay maaari lamang gamitin ng 1 beses sa maikling panahon. Nakita nila kung gaano kalakas si Ye Zuan. Kung hindi nila matalo si Ye Zuan sa panahong ito, wala silang pagkakataong manalo. Malamang na sila ay papatayin ni Ye Zuan. Gayunpaman, kahit paano sila umatake, hindi nila nagawang masira ang Earth-splitting sword na naglalaman ng Earth Pulse. Natigil ang labanan. Mga 10 segundo ang lumipas. Nang makita ni Windless na hindi pa rin magawang banta ng 3 sa kanila si Ye Zuan, hindi niya maiwasang isipin, hindi na ako makakalaban.
Ang tunay na chi ng brat na ito ay walang katapusan. Kung patuloy akong lalaban, tiyak na ako ang mamamatay. Sa pag-iisip nito, mabilis siyang umatras, hindi man lang nag-abalang kumustahin. Ano? Ang dalawa pang matuwid na daan ng alyansa ay nagulat. Magandang pagkakataon. Sinamantala ang pagkakataong ito, biglang sumabog si Yezuan at sumugod, agad na pinigilan ang dalawang matanda. Damn brat, he actually dared to attack us. Galit na nagmura ang isang matanda na nakaputing damit. Hindi talaga mapagkakatiwalaan ang mga tao ng Demon Sect. Fair na, sigaw din ng ibang matanda. Mabilis na umatras ang dalawa sa ibang direksyon mula sa pagtakas ni Windlass. Naisip nila na ang puot ni Windlass ay tiyak na mas mataas kaysa sa kanila, kaya dapat habulin ni Yezuan si Windlass. Gayunpaman, nagkamali sila. Si Yezuan ang prinsipyo ng pagiging malapit. Hanggat napatay ang dalawang ito, tataas muli ang lakas ni Yezuan. Sa oras na iyon, magagawa niyang patayin si Windlass. Dalawang matandang lalaki, mamatay para sa akin. Matapos bawasan ang pressure, si Yezuan ay tuwang-tuwang umatake. Ang mga streaks ng earthen swords ay tumangay mula sa ilalim ng paa ng dalawang matanda. Kaya lang nilang ipagtanggol ang buong lakas nila. Gayunpaman, ang pagtatanggol ng buong lakas ay hindi isang pangmatagalang solusyon. Tamang-tama, 3 segundo pagkaalis ni Windlass, isa sa kanila ay kinain ng earthen sword. Ang kanyang balikat ay agad na natusok at pagkatapos ay nabasag ng pulse of the earth. Damn it! Sumulyap ang matanda at natuklasan na wala na ang kalahati ng kanyang balikat. Namuo ang sakit sa kanyang puso. Hindi ito ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay ang kanyang kanang braso ay nasugatan, na nakaapekto sa kanyang mga pag-atake. Habang may sakit ka, kukunin ko ang buhay mo. Mamatay ka. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at patuloy na inatake siya ng earthen swords. Wala pang 2 pag-ikot, ang matanda ay pinasabog hanggang sa mamatay. Sinamantala nang inatake ni Yezuan ang kanyang kasama, ang isa pang elder ay agad na tumalikod at umalis. Gusto niyang mabilis na ilayo ang sarili kay Yezuan, kaya napahiga siya sa lupa. Ang ganda lang, go to hell. Mabilis na lumabas si Yezuan ng ilang beses. Ang 10 hakbang ng Battle Dragon, na naglalaman ng Pulse of the Earth, ay direktang nabasag ang mga buto sa mga paa ng matanda at naging sanhi ng pag-boom ng kanyang ulo. Kaagad pagkatapos, si Yezuan ay nagwalas gamit ang earthen sword at pinutol ang kanyang ulo. Mabilis na nagwalas si Yezuan at kinuha ang universe ring ng dalawa. Pagkatapos ay nilunok niya ang lahat ng earth spirit fruit sa loob. Ding, tumaas ang conversion ng earth attribute ng host. Sa kasalukuyan ay nasa 18 puntos. Ang pagtaas sa kaharian ay nangangahulugan na ang bilis ni Yezuan ay tumaas ng isa pang antas. Sa sandaling iyon, hinabol ni Yezuan si Windlass. Ano? Narinig ni Windlass ang paggalaw sa likuran niya. Lumingon siya at natakot agad. 2 elder na hindi mas mahina sa kanya ang talagang pinatay ni Yezuan. Paano ito naging posible? Damn it, damn it. Bakit naiintindihan ng brat na ito ang malalim, bakit hindi ko? Galit na nagmura si Windlass sa kanyang puso. Ngunit sa ngayon, ang dapat niyang ikabahala ay hindi ang problemang ito, kundi ang kaligtasan. Ilang segundo ang layo niya kay Yezuan. Kung gusto ni Yezuan na maabutin siya, kailangan niyang gumugol pa ng ilang segundo. Kung tutuusin, tumakbo din siya ng ligaw. Hindi siya maabot ng 10 hakbang ng Battle Dragon ni Yezuan sa ganitong kalayuan. Sa sandaling ito, biglang nakita ni Windlass ang isang figurang sumugod sa kanyang harapan. Nang makita niya ng malinaw ang mukha ng figure, hindi niya napigil ang mapabulalas, "Guro, iligtas mo ako." Ang figurang nagmamadali patungo sa Windlass ay ang kanyang master, na siya ring dakilang elder ng Thousand Demon Sect. Matapos makita ang taong ito, lumubog ang mukha ni Yezuan. Ang kaharian ng dakilang elder ay halos pareho sa 2 tao ngayon, ngunit huwag kalimutan, kilala rin ng dakilang elder ang Demon God Chapter. Kung i-condensed niya ang Demon God Phantom, tiyak na hindi ito isang bagay na makakalaban ni Yezuan. Nag-alinlangan si Yezuan. Nag-iisip siya kung aalis ba siya o mananatili. Ang Windlass na ito ay muntik na siyang patayin noong araw na iyon, ang awayan na ito ay dapat ipaghiganti. Ngunit ngayong dumating na ang isang malaking kalaban, kung hindi siya aalis,
malalagay sa panganib ang kanyang buhay. Ngunit sa sandaling ito, sumulyap si Yezuan sa gilid ng kanyang mata at natuklasan ang isa pang figure. Kabanata 539. Paglihis ng Chi. Brat, patayin mo si Windlass. Pipigilan ko siya, sigaw ni Elder Song mula sa malayo. Ano? Tumitig saglit ang dakilang Elder. Sa paglingon niya, natuklasan niya na si Elder Song ay nag-condense na ng isang Demon God Phantom at nagmamadaling lumapit sa kanya. Damn it! Hindi inaasahan ng Great Elder na biglang lilito si Song Yi. Hindi siya nang ahas na maging pabaya at ginamit ang Demon God Chapter. Isa pang Demon God Phantom ang bumaba. Guro, iligtas mo ako. Naamoy ni Windlass ang bango ng kamatayan at nagmamadaling sumigaw. Gusto rin siyang iligtas ng dakilang Elder, ngunit biglang lumitaw si Elder Song at hamarang sa kanyang dinadaanan. Paano niya ito nailigtas? Papalapit ng papalapit si Yezuan. Lalong naging madilim din ang ekspresyon ni Windlass dahil malapit nang matapos ang tagal ng Demon God Phantom. No, I can't die like this. I'm not reconciled. Walang hangin na biglang humarap sa langit at napaungol. Sumailalim din sa pagbabago ang buong aura niya. Hindi maganda, siya si Chi Deviation. Nanginginig ang isipan ni Great Elder. Gusto niya talagang sumugod at tumulong kay Windlass, ngunit walang paraan. Nakatingin lamang siya habang ang puso ni Windlass ay inaatake ng apoy at pumasok sa Chi Deviation. So paano kung siya si Chi Deviation? Walang pakialam si Yezuan. Ang Chi Deviation ay isang kawalan lamang ng katwiran. Ang kanyang lakas ay hindi magiging mas malakas. Sword of Earth Splitting. Noong 1 kilometro lang ang layo niya mula sa Windlass, kumilos si Yezuan. Ilang Swords of Earth Splitting ang nag-drill sa lupa at mabilis na tumangay sa ibaba ng Windlass. Whoosh! 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 Bagamat lumilipad sa himpapawid si Windlass, pagkatapos mahukay ang Swords of Earth Splitting, tumaga pa rin ang mga ito patungo sa kanya. Ang kasalukuyang siya ay Chi Deviation na. Ang pinakagusto niyang gawin ngayon ay patayin si Yezuan. Sa makatuwid, pagkatapos niyang talunin ang Swords of Earth Splitting na ito, talagang sumugod siya pabalik at inatake si Yezuan. Tunay na labis ang pagpapahalaga sa iyong sarili. Go to hell! Direktang nagwala si Yezuan sa harap ni Windlass at naglaslas. Bang! Pilit na hinarang ni Windlass ang espadang ito, ngunit sa sumunod na sandali, ang multo ng Demon God sa likod niya ay nawala sa hangin. Tapos na ang tagal ng Demon God Chapter. Mamatay. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan. Ang kanyang espada ay tumangay ng paalang, pinutol ang ulo ni Windlass. Ang numero 1 henyo ng Thousand Demon Sect, Windlass, ay namatay. Ding! Ang conversion ng attribute ng host ay tumaas sa 19 na puntos. Matapos kainin ni Yezuan ang nilalaman ng Windlass's yin at yang ring, muling tumunog ang system notification. Ang dakilang Elder ay walang mga anak, kaya pagkatapos tanggapin si Windlass bilang isang disipulo, itinuring niya ito bilang kanyang sarili. Noong nakaraan, para maintindihan ni Windlass ang Demon God Chapter, hindi siya nag-atubiling gumastos ng malaking halaga ng natural na kayamanan para tulungan siyang makalusot. Ang mga heavenly materials at earthly treasures na ito ay napakalaki sa dami, at hindi pa nagagamit ni Wu Feng ang lahat ng ito. Sa makatuwid, marami pa ring stock sa kanyang Chen-kun ring. Nakakalungkot lang na nakinabang silang lahat ni Yezuan. Walang hangin. Matapos makita ng dakilang Elder ang bangkay ni Windlass, ang kanyang buong katawan ay nanginginig ng husto, na para bang namatay ang kanyang anak. Gusto ko ang buhay mo. Nababaliw na siya. Kung ihahambing nila ang mga kaharian, mas mataas siya ng bahagya kaysa kay Elder Song. Gayunpaman, ang pagsupil sa mga kaharian sa Spirit Stage ay hindi gaanong halata. Ang Spirit Stage ay tumingin sa Attribute Affinity, Martial Arts Attainments, at Attribute Restraints. Siyempre, tumingin din ito sa mga armas, karanasan sa labanan, at iba pa. Ang dakilang Elder ay may katangiang metal, at gayon din si Elder Song. Pareho silang may parehong katangian, at pareho nilang kilala ang Demon God Chapter. Sa makatuwid, magiging mahirap matukoy ang mananalo ng walang kahit isang daang palitan. Pero ngayon, iba na. Great Elder, kung hindi dahil sa iyo, namatay na si Windlass. Tingnan mo kung hindi kita papatayin ngayon.
Ang mapaghiganti na si Yezuan ay mahigpit na hinawakan ang kanyang bawang sword at sumugod pasulong. Ngunit sa sandaling ito, dagandong, isang malakas na dagandong ang biglang umalingaw mula sa abot tanaw. Nagbago ang ekspresyon ng dakilang elder at elder song nang bigla nilang napagtanto ang isang bagay. Hindi maganda, ang 10,000 Demon Tower ay nasira ng matuwid na alyansa. Milyon-milyong demonyo ang lumalabas, sigaw ni Elder Song. Ano? Kumunat ang noo ni Yezuan. Nasira ang 10,000 Demon Tower. Hindi yun mahalaga. Ang mahalaga ay milyon-milyong demonyo ang lumalabas. Ang matuwid na alyansang ito ay tunay na mabisyo. Upang makuha ang Demon God Chapter, hindi. Sila nag-atubili na palayain ang milyon-milyong demonyo. Magiging magulo ang Green Rock Region. Hindi mapigilan ni Yezuan na kiligin. Nagmumura din siya sa puso niya. Anong matuwid na alyansa? Sila ay isang bangkos lamang ng basura na gagawin ang lahat para sa kanilang sariling kapakanan. Ngunit sa ngayon, kailangan muna niyang harapin ang Great Elder. Great Elder, mamatay ka. Agad na sumali si Yezuan sa labanan. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na lumapit sa Great Elder. Pagkatapos ng lahat, ang Great Elder ay isang super expert na nakamit ang 30% attribute conversion at alam ang Demon God Chapter. Bagamat tumutulong si Elder Song, hindi niya mapabayaan ang kanyang pagbabantay. Kung hindi siya nag-iingat, mamamatay siya. Papatayin ko kayong lahat. Ang hitsura ng dakilang Elder ay naging mabangis din. Medyo magulo ang aura niya na para bang maglalasing. Gayunpaman, nag-cultivate siya sa loob ng 100 taon, at natutunan niya ang Demon God Chapter ng higit sa 10 taon. Kaya naman, nakontrol niya ang sarili. Matapos sumali si Yezuan sa labanan, nagkaroon siya ng kaunting bentahe sa mga tuntunin ng distansya. Gayunpaman, magiging mahirap na patayin ang Great Elder sa maikling panahon. Dagandong, lalong lumakas ang malakas na ingay sa langit. Sa sandaling ito, lumingon si Yezuan sa paligid at natuklasan ang isang itim na grupo ng mga demonyo. Lahat sila ay mga demonyo. Hindi maganda, paparating na ang Demon Tide. Fair na, sigaw ni Elder Song kay Yezuan. Bago siya makatapos, ang dakilang Elder ay umungal, huwag mo nang isipin ang pag-alis. Pinatay ni Yezuan si Windless, at si Elder Song ay isang kasabwat. Hindi sila pinayagan ng Great Elder na umalis. Tutulungan kitang pigilan siya. Mauna ka, sigaw ni Elder Song. Hindi, aalis ako pagkatapos ko siyang patayin. Si Yezuan ay hindi masyadong duwag. Iniligtas ni Elder Song ang kanyang buhay ngayon lang. Kung hindi, siya ay namatay sa mga kamay ng dakilang Elder. Brat, tapos na ang 1,000 Demon Sect. Natatakot ako na tapos na rin ang Sect Master at Grand Elder. Bilasan mo na at umalis ka. Makakapaghiganti ka sa amin kapag lumakas ka sa hinaharap. Sigaw ni Elder Song. Alam niya na naiintindihan ni Yezuan ang malalim na kahulugan ng lupa. Ang ganitong henyo ay tiyak na tatayo. Siguradong hindi siya pwedeng mamatay dito. Hindi, matatag na sagot ni Yezuan. Hindi ba Demon Tide lang? Nakarating siya sa ikawalong palapag mag-isa. Ano ang dapat katakutin? Hanggat pinatay niya ang Great Elder, maaaring tumaas ng 20% ang kanyang attribute conversion. Sa oras na iyon, maaari niyang dalhin si Elder Song at patayin ang kanilang daan palabas. Ang katigasan ng ulo ni Yezuan ay nagpasakit ng ulo ni Elder Song. Gayunpaman, hindi siya nagsalita at nagpatuloy sa pag-atake sa Great Elder. Isang malaking bilang ng mga demonyo ang nakapasok sa 1,000 Demon Tower at nagmadaling lumabas na parang tubig. Nagdilim ang buong kalangitan. Tumulong si Yezuan sa pag-atake habang binibigyang pansin ang Demon Tide. Hindi nagtagal, umahan ang Demonic Tide at pinalibutan silang tatlo. Sobrang pressure ang tatlo sa kanila. Ang dakilang Elder ang may pinakamaraming pressure. Kinailangan niyang palayasin sina Yezuan at Elder Song habang tinataboy ang mga demonyo. Kabanata 540, Pagkalipol. Boom! 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 Binitawan din ni Yezuan ang isang kamay at sinimulang linisin ang mga nakapaligid na demonyo. Ang bawat isa sa kanyang Swords of Earth Splitter ay maaaring maglakbay ng libu-libong metro, na pumatay ng daan-daang mga demonyo sa daan. Sa kasamaang palad, wala siyang oras upang kolektahin ang mga Devil Orbs na iyon. Habang naglalaban silang tatlo sa gitna ng Devil Tide,
ang buong larangan ng digmaan ay ganap na napapaligiran ng mga halimaw. Kasabay nito, ang tunay na enerhiya ni Grand Elder Song at Grand Elder Song ay mabilis na nauubos. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi na sila makakatagal pa. Si Yezuan, sa kabilang banda, ay marami pa ring chi na natitira. Kung hindi dahil sa patuloy na paggamit ng bedevilment at earth-shattering sword, ang kanyang chi ay maaaring napanatili sa tuktok nito. Gayunpaman, ito ay sapat na. Elder Song, pigilan mo siya. Lilinisin ko ang mga demonyo. Sigaw ni Yezuan. Ang kanyang kasalukuyang plano ay ipagpaliban ni Elder Song ang Grand Elder habang pinapatay niya ang demonyo sa likod ni Elder Song. Hanggat naubusan ng chi ang Grand Elder, siguradong patay na siya. Gayunpaman, sa sandaling iyon, half-half, biglang kumalat ang dalawang napakapangit na demonic chi na ikinaalarma nilang tatlo. Ang dalawang aura na ito ay kumunat ang noo ni Elder Song. Sa sumunod na sandali ay nanlaki ang kanyang mga mata. Nako, nandito na sila. Sila, nang inag ang puso ni Yezuan, at bigla siyang natauhan. Ang sila, na sinasabi ni Elder Song ay marahil ang dalawang demonyong nilalang na pinigilan sa labas ng Myriad Magic Hall. Ang isa sa kanila ay ang dating patriarch ng Myriad Demon Sect, habang ang isa ay disipulo ng patriarch. Sa dalawang ito, ang isa ay naging demonyo dahil nabigo siyang linangin ang Devil God Chapter, habang ang isa ay pilit na naiintindihan ang Devil God Statue. Mabuti pa rin kung siya ay disipulo ng Thousand Devil Sect Leader, ngunit ang isa ay ang dating Thousand Devil Sect Leader. Ang kanyang lakas ay malamang na nalampasan ang lahat ng naruroon. Brat, bilasan mo, umalis ka. Kung hindi ka aalis ngayon, hindi mo magagawa. Sigaw ni Elder Song. Sa katunayan, kung ang dalawang demonyong nilalang na ito ay umatake, silang tatlo ay malamang na mamatay dito. Gayunpaman, nang bumagsak ang boses ni Elder Song, biglang lumubog ang mukha ng unang Elder. Magandang pagkakataon. Ang demonic chi sa katawan ng Great Elder ay biglang lumundag, at ang demonic God Shadow ay nawala. Pagkatapos, ang napakalaking demonic chi ay naging isa pang itim na figure. Ang dakilang Elder ay talagang inabandona ang kanyang pisikal na katawan at pinili na gawing demonyo ang kanyang sarili bilang isang demonyong nilalang. Biglang nangyari ang eksenang ito kaya hindi nakapag-react si Elder Song sa oras. Ipinagpatuloy niya ang pag-atake sa katawan ng Grand Elder. Sa susunod na sandali, si Elder Song ay sinapian ng Grand Elder. Ano? Saglit na natigilan si Yezuan, ngunit nang makita niya ang katawan ng Great Elder na lumulutang sa hangin, agad siyang nag-react. Damn it! Nagmura siya at nagmamadaling saluhin ang katawan ng Grand Elder at nilamon ang mga bagay sa kanyang universe ring. Hindi sapat. Brat, tumakbo ka. Sinapian si Elder Song ng Great Elder, ngunit napanatili pa rin niya ang isang bakas ng kamalayan at nakikipaglaban sa Great Elder. Sok, sok, sok. Matanda, sumuko ka na. Sabi ulit ni Elder Song. Malinaw, ang nagsalita sa pagkakataong ito ay ang dakilang Elder. Ngayon, si Yezuan ay nahaharap sa isang malaking problema. Hindi, ito ay isang pagpipilian. Si Elder Song ay tinambangan ng Great Elder, na naging isang demonyong nilalang. Bagamat buo pa rin ang kamalayan ni Elder Song, tiyak na hindi basta-basta susuko ang Great Elder. Brat, huwag kang mag-alinlangan. Patayin mo ako habang may malay pa ako, tapos patayin mo rin ang lalaking ito. Kung hindi mo kaya, pagkatapos ay tumakbo. Sabi ni Elder Song. Nag-iisip si Yezuan habang nililinis niya ang nakapalibot na mga demonyong nilalang. Ang dakilang Elder ay nagbagong anyo sa isang demonyong nilalang at sinapian ang katawan ni Elder Song. Itinuring na siya ng mga nakapaligid na demonyong nilalang bilang isang kasama at hindi na siya inatake. Sa halip, lahat sila ay sumugod kay Yezuan. Brat, huwag kang magmadali. Hintayin mong makuha ko ang katawan na ito, saka ko kukunin ang buhay mo. Sinabi ng dakilang Elder sa pamamagitan ng katawan ni Elder Song. Damn it! Pagkatapos ng maikling sandali ng pagsasaalang-alang, ginawa ni Yezuan ang kanyang desisyon. Patayin! Agad siyang sumugod kay Elder Song at nilaslas gamit ang bawang sword. Isang ordinaryong earth-shattering sword ang tumusok sa hangin. Ano? Nagulat ang dakilang Elder. Gusto niyang humiwalay kay Elder Song, ngunit napagtanto niyang ang pag-atake ni Yezuan ay nakatutok sa braso ni Elder Song. To be precise, palso niya iyon.
Rip! Naputol ang kaliwang kamay ni Elder Song. Mabilis na sumugod si Yezuan at pinanatili ang yin at yang ring. Ding! Ang conversion ng attribute ng host ay tumaas sa 20 puntos. 20 puntos. Iyon ay 20% na 20%. Itinago ni Yezuan ang naputol na braso sa yin at yang ring at pagkatapos ay kinarga si Elder Song. Walang puso talaga ang brat na ito. Bagamat nasa katawan ni Elder Song ang Great Elder, hindi niya maigalaw ang kanyang katawan habang nag-aaway ang dalawa. Nakatayo lang siya sa hangin na parang tupa na naghihintay na katayin. Malungkot ang mukha ni Yezuan habang hinahampas niya ang ulo ni Elder Song. Pumunta ka. Ayaw ng Great Elder na mamatay kasama si Elder Song, kaya diretso siyang lumitaw sa likuran niya. Huff! Huff! Nang makita ito, huminto ang kanang kamay ni Yezuan. Sa sandaling ito, kalahating pulgada lang ang layo ng bawang sword sa ulo ni Elder Song. Matanda, oras na para mamatay ka. Malamig at madilim ang ekspresyon niya. Sa sandaling lumitaw ang unang Elder, naglaslas siya gamit ang kanyang espada. Falso ng lupa. Hindi. Bang! 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 Ang demonyong katawan ng dakilang Elder ay sumabog at pagkatapos ay nawala sa manipis na hangin. Umalangaw-ngaw ang kanyang boses sa pagitan ng langit at lupa. Pumunta ka. Matapos mamatay ang dakilang Elder, hinampas ni Yezuan ang balikat ni Elder Song at mabilis na bumagsak sa lupa, umalis ng buong bilis. Ito ay dahil naramdaman niya ang isang napakalakas na demonyong aura na lumitaw. Napakalakas. Ito dapat ang sect leader ng Thousand Demon Sect o Supreme Elder. Bumilis ang tibok ng puso ni Yezuan. Ang Supreme Elder ng Thousand Demon Sect ay ang matandang lalaki na nakita ni Yezuan sa ikawalong palapag. Gayunpaman, naramdaman ni Yezuan na ang napakalakas na demonyong aura na ito ay nagmula sa isang demonyong nilalang. Sa madaling salita, ang isa sa sect leader ng Thousand Demon Sect o Supreme Elder ay naging isang demonyong nilalang. Hindi niya alam kung sila ay sinapian o kung sila ay binugbog ng mga matuwid na sekta. Anuman ang mangyari, ayaw ni Yezuan na manatili pa rito. Hindi nagtagal, napatay ni Yezuan at Elder Song ang kanilang paraan upang makaalis sa pag-agos ng demonyong nilalang. Sa kanilang lakas, ang mga demonyong nilalang na ito ay hindi makalapit sa kanila. Hindi sila maabutan ng mga demonyong nilalang na ito. Matapos mawala ang kanilang paningin, nagsimula silang magkalat sa lahat ng direksyon. Ang Green Cliff Region ay magiging magulo. Walang gaanong buhay na tao sa Thousand Demon Sect. Karamihan sa mga alagad ay tumakas na. Napatay ni Yezuan at Elder Song ang kanilang daan palabas. Sa sandaling ito, ilang libong milya ang layo nila mula sa Thousand Demon Sect. Buntong hininga, hindi ko inaasahan na ang libu-libong taon ng pundasyon ng aking Thousand Demon Sect ay masisira ngayon. Si Elder Song ay walang magawa. Matapos huminto, inilabas ni Yezuan ang kanyang naputol na kamay at iniabot ang isang bote ng medicinal powder. Kasabay nito, iniabot din niya ang kanyang universe ring. Hindi nilalamon ni Yezuan ang lahat ng nasa yin at yang ring. Ni Elder Song, nakalunok lang siya ng ilang bagay, at pagkatapos masira ang 20% ng kanyang mga katangian, huminto siya.